Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Formal ko na pong binubuksan ang pagdinig na ito. At ito pong inquiry on the policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Ito po, ngayong araw na ito, nakatakda po na magkaroon pa tayo ng mga panauhin na magbibigay po ng kanilang mga karanasan at mga reklamo sa mga individual, sa mga tao na nagtatrabaho din po sa mga network. Sa amin pong pag-uusap, sa amin pong pagkasunduan, nagpasya po kami na cancelin lahat ang mga panauhin na ito. Sapagkat sa amin pong pagpupulong ng aking tatawagin po nating battery of lawyers, kasi hindi naman po ako lawyer, hindi din naman po ako liar, pero hindi po ako nagpapanggap. Sa amin pong pag-uusap, wala na pong maitutulong ang pagiging sensationalized ng paksa na ito. Kung hahayaan po nating magsalita pa ang mga nagrereklamo at hahayaan naman nating magsalita din pabalik yung mga inireklamo, mag-aaksaya lang po tayo ng pera ng taong bayan. Ang nais po nating gawin ngayon ay ipaalam po sa inyong lahat, sa lahat po ng nais na lumabas at magsalita, nandito po siyempre ang Senado para sa inyo, pero hindi po at the expense ng pera ng taong bayan. Hindi na po natin sasayangin pa ang resources ng taong bayan na magdidinig pa po tayo dito, paulit-ulit lang naman ang maririnig natin. Pero siyempre, hindi po natin iniisang tabi ang mga reklamo na ito. Tayo po ay naglinang, hindi po ako. Kasama po ang mga naging panauhin nating mga abogado at kasama po ang ating mga abogado rin. Tayo po ay nakapaglinang ng mga panukala para sagutin po, ito na po yung magiging panangga. Ito na po ang magiging shield ng mga gustong magsalita, yung mga gustong magreklamo sa ngayon. Ito na po ang magiging sandigan ninyo kung ito po ay magiging batas. Ang ibig pong sabihin, nakuha na po ng komite na ito ang gusto namin. Ano po ba ang gusto namin? Ang amin pong mandato ay gumawa ng panukalang batas para maging batas. Hindi po kami para maging husgado. Hindi po ako huwes at wala pong huwes dito sa komite na ito. Wala po kaming sinasabi dito na siya ang guilty. Kaya yung mga bumabatikos po dito sa komite na ito na kami daw, ginawa na namin guilty si ganito, guilty si ganon. Wala po kaming sinabing ganon. Kami po ay gumawa ng mga batas, panukalang batas. At ito po, siyempre, pinagpapasalamat po natin sa mga abogado na nag-research, nagsunog ng mga kilay, at ito po ay na-file na. Ito po ang Senate Bill number 2777. Ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa. Kasama po ang kamatayan. Yan, hindi pa nga po natin yan na isusulong pa yung death penalty. Pero ito po ay naandoon na sa dating batas, pero hindi lang po ito inaakibat sa mga medyo meron pong diskriminasyon pagdating sa lalaki, wala pong ganito Ito po, binabago natin. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa kasama ang kamatayan laban sa sexual assault sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kasalukuyang Anti-Rape Law of 1997. Layunin po nito na tiyaking hindi lang mas malakas ang ating mga batas, kung hindi mas gender responsive, dahil parehas pong lalaki at babae ang biktima ng sexual assault. Kasama na po dito, siyempre po, ang ating pong ginagalang na mga LGBTQ. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang reclusion perpetua hanggang kamatayan ay ipapataw kung ang rape ay ginawa na gamit ang deadly weapon o ginawa ng dalawa o higit pang tao. Ang biktima
ay nasiraan ng bait dahil sa nangyaring rape. May homicide na nangyari sa pagtangkang rape. Ang rape ay ginawa kasama ang aggravating o qualifying circumstances sa artikulo. Yan po yung isang panukalang batas na atin pong nalinang. Ito po yung nasilip natin, na research po ng mga abogado na itong batas na ito medyo obsolete na po. Hindi po siya gender responsive. Kaya ito po ay palalakasin natin ng batas na ito para makinabang po dito ang mga biktima ng maging lalaki man o babae o LGBTQ. Ang Senate Bill number 2778, ang panukalang ito naman po ay may layuning i-professionalize ang talent management industry. Isa sa mga probisyon ng Senate Bill 2778 ay ang pag-require ng lisensya na epektibo ng 1 taon para sa talent management outfits galing sa Department of Labor and Employment. Hindi na po pwede, ibig pong sabihin, yung wala naman po tayong dinidiscriminate. Ang gusto lamang po natin, mawala na yung practice na yung mga nagiging talent manager o yung mga nagiging talent scouts po, hindi naman po nagkaroon ng tamang edukasyon man lang o seminar man lang kung paano po maging manager o maging handler. Hindi po pwede yung pinabili lang ng suka, magiging talent manager na ho o magiging talent coordinator. Hindi na po pwede yan dahil doon po nag-uumpisa. Doon po sa aming industriya, doon po nag-uumpisa lahat ang mga malulungkot na ganap patungkol sa sexual harassment and abuse. Sa ilalim po nito, maaaring mga siwa o magmay-ari ang mga media network ng talent management company. Ngunit, ang kumpanya ay ituturing na separate and independent entity. Ang media network rin po ay mananagot na magbayad ng danyos kung ang talent manager, kung saan ito may kontrata, regular employee man siya o hindi, ay na-convict ng rape, sexual assault, sexual harassment, o violence. Ibig pong sabihin, meron na pong obligasyon ang media network po na mananagot din po sila na magbayad ng danyos. Opo, hindi po pwede na wala pong damages. Hindi po pwede na ang media network ay hindi po wala silang parte kung yung pong inireklamo ay makonvict. Ito po, Senate, ito po yung pangatlo. Senate Bill number 2810. Ang panukalang ito ay naglalayong taasan ang mga multa sa mga lalabag sa sinasaad ng Safe Spaces Act.